Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. IPEC, Mrs. Audrey Galanis Arambulo. Ngiti-ngiti pa si Cruselang habang tinitignan si Audrey. Hindi niya maiwasang maasar sa ipinapakita ng babae. Halata nang aasar ito sa ginawa. Okay lang ba sa'yo yon, Audrey? Tanong ni Ryan, ang nakilala at dapat i-escort niya kagabi. Pangalawang araw ng convention at nagkaroon ng gallery kung saan invited ang ilan sa mga kilalang tao sa Pilipinas na nagnanais kumuha ng magaling na interior designer. Invited din ang ilang naging guests kagabi sa party at isa na roon si Kra. Si Cruselang ang may-ari ng isang malaking furniture company sa Philippines. Iyon ang dahilan kung bakit invited ang babae sa event. Sumali rin ito sa isa sa mga activities ng convention. At iyon ay ang maghanap na interior designer para sa ipapatayo nitong bagong bahay. Hindi sigurado si Audrey kung nagustuhan talaga ni Kra ang mga project niya na naka-exhibit sa mga portfolio o sinadyang ginawa iyon. May nararamdaman siyang hindi maganda base na rin sa tinging ibinibigay nito sa kanya. Bakit naman hindi iyon susunggaban ni Audrey? Susog ni Linda, isa sa mga nakilala rin niyang interior designer sa convention. Balita ko ay isa iyon sa pinakamalaking bahay na may tatayo sa Pilipinas. At for sure, pagpepestahan iyon ng mga reporters. Kapag ganoon, syempre, makikita ang interior ng bahay. At kapag marami nagkagusto, malamang na dumami ang kliyente ni Audrey. Tama si Linda, magiging isang malaking project kay Audrey ang bahay ni Kra. Pero hindi niya maiwasang matakot. Lumapit si Kra sa table nila at inilahad ang kamay sa kanya. Tinanggap niya iyon at sinikap ng umiti habang tinitignan ang kabuuan nito. Ibang-ibang itsura ni Kra ngayon kaysa noon. Kung dati simple lang ito manamit at mukhang inosente, ngayon ay sopistikadang anyo. Isama pa na nakakaagaw atensyon ng hapit na bestida nito. She looked wild and daring. At kung dati ay naiinis na siya sa babae sa kabila ng kasimplihan at pagiging mukhang mabait, ngayon ay lalo pa siyang naiinis. She looked more beautiful than ever. Hindi sigurado si Audrey kung nai-insecure ba siya o dahil nakakaasar talaga ang hitsura ni Kra at mga ekspresyon ay binibigay nito kaya nakakaramdam siya na matakot. Nalaman niya na may asawa na ito pero hindi pa rin niya maiwasang matakot. Lalo na at kagabi ay sabay pa nila itong nakita ni Nimbus pagkatapos nilang mag-makeout na mag-asawa sa banyo. Kagustuhan ba ng tadhana na pagtagpo-tagpuin muli sila ngayong masaya na siya kasama si Nimbus? Bakit kailangan pang bumalik ang nakaraan? Bakit kailangan pang bumalik ni Kra? Naramdaman ni Audrey na nagulat din si Nimbus sa pagkakakita sa dating nobya. Pero hanggang doon lang iyon. Hindi naman na ito nagpakita ng interes sa babae kaya alam niya na wala siyang dapat ikatakot at ika-insecure. Pero may nasasan siyang kakaiba kay Kra. Paano kung ngayon siya gantihan ng babae sa kasalanang nagawa noon? Sa itsura ni Kra ngayon, mukhang kayang-kaya nitong gawin iyon, pero binaliwala ni Audrey ang mga naisip. Ano kung magtangka ito? Hindi siya kagaya ni Kra na mahina na iniwan na lang si Nimbus noon pagkatapos ng lahat. Kung hindi siya matapang, ay hindi siya makakasurvive sa 7 taon na halos walang sumuporta sa kanya. Tatanggapin na lang niya bilang isang challenge ang ginawa ng babae. After all, hindi niya ugaling tumanggi sa malaking kliyente. Kahit naman kasi sinusustentuhan na ng bukal sa loob ni Nimbus ang anak at mas maalwan ang buhay nila ngayon kaysa noon, gusto pa rin niya maging maayos ang career. Naglalaylo lang siya pero hindi iyon dahilan para ma-miss niya ang ganitong klase ng oportunidad. Mag-aalas 5 na nang matapos ang convention. Wala silang activity ngayong gabi kaya libreng oras na iyon para kay Nimbus na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi. Mukhang nasisiyahan naman sina Riker na mag-alaga sa anak kaya walang problema. Plano rin nila mag-asawa na libutin ng Cebu ngayong gabi.
It was like a date. Naabutan ni Audrey ang asawa na nasa harap ng laptop sa hotel room niya. Maghapon lang itong nandoon. Ang sabi ni Nimbus ay susubukan nito magtrabaho habang nasa trabaho siya gamit ang laptop. Pinuon nga ang ginawa nito nang maabutan siya. Tinanong siya nito kung kumusta ang araw niya pagkatapos sa bigyan ng mainit na halik. Okay lang, hindi niya maitago ang kalungkutan sa tinig. Siyempre pa ay nagtaka ito. Napabuntong hininga muna siya bago nagkwento. Tinanggap ko ang alok ni Kra na maging interior designer ng bago niyang bahay. Kaya sa susunod na mga linggo ay malamang na magiging abala ko. Sandali itong nanahimik. I see. Tiningnan niya si Nimbus. Mukhang malungkot ito. Ayaw ba nito na makipaglapit siya kay Kra? May problema ba, Nimbus? Wala naman. I'm just worried na sa pagiging abala mo ay mapapabayaan mo na si Nimrod at ako. Yan ang hindi mangyayari. Siyempre, ay gagawa pa rin ako ng paraan para magkaoras ako para sa inyo. Nagliwanag ang mukha nito. Talaga? Tumango si Audrey. Maya-maya, ay sinimula na naman siyang halikan ni Nimbus. Pagkatapos ay dinala sa kama. Para bang wala itong kasawa-sawa sa kanya at parehas lang sila ng nararamdaman. Gustong-gusto niyang ginagawa nito kaya palagi siya nagpapaubaya. She loved it too, as much as she loved all of him. Mahal niya si Nimbus. Nagawa na niyang sabihin iyon. Hindi man siya nakakuha ng tugon kagabi na magtapat ay masaya na siya na hindi nito minasama ang pagtatapat niya. Nakita rin niya na masaya ito. Alam niyang mahirap para kay Nimbus na magsabi ng ganoon. Bilang halos kapatid na nito ay nakita niya kung paano ito lumaki. At alam niyang pinagdaanan ni Nimbus. Dahil din sa kasalanang ginagawa, alam niyang hindi madali na magkaroon siya ng katugon mula sa asawa. Siyempre, ay magugustuhan niya na sabihin din iyon ni Nimbus sa kanya. Pero kaya niya maghintay, lalo na at hindi man masabi verbally, ramdam naman niya sa mga kilos ng asawa na pinapahalagahan siya nito. Na mahal siya nito. Mukhang lalo na magiging maayos ang relasyon nila ni Nimbus. Kaya hindi dapat siya natatakot. Wala akong dapat ikatakot. Pagkukumbinsi ni Audrey sa sarili. Inaasahan na ni Audrey na oobserbahan siya ni Kra habang nag-iisip ng mga gamit na maaaring gamitin sa ibinigay na konsepto ng babae sa ipinapatayong bahay sa Tagaytay. Isang Parisian style na bahay ang gusto nitong ipagawa. Master ni Audrey ang ganoong klase ng style ng bahay kaya madali lang iyon sa kanya. Isang taon din kasi siya nag-aral sa Paris at kahit bata pa noon, ay kabisado niya ang ganoong klase ng estilo. Pero, natreten siya sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Kra. Hindi naman lahat ng Parisian space ay kailangang gumamit ng pulang mga kagamitan. Pero nagbibigay ito ng pakiramdam ng delicious den of passion. So I think, we are going to buy a lot of red furniture and stuffs. Isama na rin natin ang mga carpet at rugs. Kailangan din nating tandaan na marami dapat tayong bilhin na ganito. Ito kasi ay magpoprotekta sa kahoy na sahig. Sa kabila noon, ang buong kabuuan nitong living room ay magiging komportable. Pag-discuss niya sa mga detalye. Tumango-tango ito. That's good. I like your ideas. Masaya ako na ikaw ang napili ko para sa bago kong bahay. I trust you. May mapaglarong ngiti sa mga labi nito nang sabihin iyon. Napataas ang isang kilay ni Audrey sa sinabi ni Kra. Mahigit isang oras na sila nag-uusap. Wala naman itong reklamo sa mga ginagawa at suggestions niya pero naasar siya sa mga sinasabi nito. Para kasi may double meaning ang mga iyon o sadyang nabibigyan lang niya ng kahulugan. Pero hindi, maiba talaga sa babae at napatunayan iyon ni Audrey nang dugtungan nito ang huling sinabi. I trust you kahit even na ikaw ang naging dahilan ng pagkawala sa akin ni Nimbus noon. Napatingin siya sa mukha ni Kra, partikular sa mga mata nito. Nagbabaga na ang mga iyon ngayon, kaiba sa mga tingin na ibinibigay nito kanina. Kanina ay nararamdaman pa niya ang pagtitimpi nito, ngunit ngayon ay kumawala na iyon. Nakaramdam ng takot si Audrey pero pinilit niyang labanan iyon. Mrs. Silang, pumayag ako na maging interior designer mo dahil gusto kong ayusin ang bahay mo at hindi makipag-away sa'yo. Sinubukan niyang pagaanin ng tensyon. Well, the feeling is mutual, darling. Dahil kaya naman kita pinili bilang maging interior designer ko
ay dahil gusto talaga kitang makausap. What for? Tapos nang lahat sa pagitan natin. May asawa ka na at masaya na rin kami ni Nimbus sa buhay namin. Pero kahit ganoon, nasa puso ko pa rin ang mga galit, ang mga sakit, at hindi mawawala iyon sa akin hanggat hindi ako nakakaganti sa'yo. You manipulative bitch. Lumapit ito at hinawakan ang kamay niya. Nagmatigas siya sa ginagawa nito pero hindi ito nagpigil at hindi rin binitawan ang kamay niya. Umiling si Audrey sa ginawa ni Kra. Hindi ka dating ganito, Kra. Yeah, hindi ako dating cheap na kagaya mo, pero ikaw ang nagturo sa akin. Hindi ko kailanman sinabi na magandang ginawa ko noon at pinagsisihan at pinagbayaran ko iyon. Hindi na niya napigil ang pumatol sa babae. Gumagaralgal ang boses niya nang maalala na naman ang tungkol doon. Tumawa si Kra. Binitawan na nito ang kamay niya. Ha! Sa bagay nga naman, pinagbayaran mo yon dahil iyon naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo, ang makasarili mong pag-ibig. Nagdilim ang mukha ni Audrey sa sinabi nito. Bata pa siya noon, hindi niya naisip ang maaring mangyari. Sa sobrang pagmamahal kay Nimbus kaya niya nagawa iyon. Pero hindi niya akalaing mangyayari iyon. Sa nakalipas sa mga taon, bukod sa hirap sa pagtataguyod kay Nimrod, ay ang mga nangyari sa mga magulang niya ang dahilan kung bakit naging mahirap para kay Audrey iyon. Sinisisi niya ang sarili, pero sinubukan niya mag-move on at ngayon, ang akala niya ay nakabangon na siya dahil wala na nagpapaalala niyon sa kanya. Pero hindi pa rin pala. Inatake sa puso ang mommy mo dahil sa nangyari. Hindi man siya tuluyan namatay ay parang sinimbos naman ang nagdala. Dahil hindi pumayag ang mga magulang mo na hindi ka ipakasal sa dapat talaga ay kapatid mo. At alam naming lahat na sinet up mo lang iyon. Hindi mo maitatanggi dahil ikaw ang nagpaalis sa akin ng gabing iyon. Na anong dahilan mo? Dahil nagmahal ka lang? Nagmahal ka ng isang taong halos kapatid mo na? It was an incestuous love. Selfish and wrong too, dear. Nirerespeto ni Nimbus ang mga magulang mo, kaya pumayag siya kahit masakit sa kalooban niya na pakasalan ka. Pero sayang din palang efforts na ex ko, no? Dahil namatay rin ang ina mo ilang araw nakalipas. Na-depress ang papa mo dahil doon, kaya wala pang isang buwan ay sumunod na din siya sa mama mo. How pathetic! Dahil lang sa isang makasariling pagmamahal, nangyari mga ganitong sakuna. Inilagay ni Audrey ang kamay sa magkabilang tenga. Gusto niyang sumigaw dahil sa pagkukwento ni Kra na nakaraan. Tila kasi bumabalik ang eksena sa isip niya dahil sa ginawa nito. Parang paulit-ulit din na naririnig niya ang mga paninisi, ang mga galit ni Nimbus at mga taong nakilala. Siya ang sinisisi ng mga ito. And you know what, Audrey? Hindi lang iyon ang epekto sa pamilya mo. Pati ako ay naapektuhan noon. 1 year after the tragedy, I married Hamilton, ang asawa ko ngayon. Ginawa ko yun dahil akala ko ang pagpasok sa panibagong relasyon ang makakapagpalimot sa akin kay Nimbus. Pero nagkamali ako. Hindi man ganoon kayaman si Hamilton kagaya ni Nimbus, ay natutustusan pa rin naman niya ang pangangailangan ko. Pero para sa akin ay hindi yun sapat. Kapag naiisip kong mas malaki ang maibibigay sa akin ni Nimbus, palagi ako nanghihinayang. He could have been mine. I could have all the riches. Isa ka lang simpleng babae, Kra. Bakit ngayon ay tila naging ganid ka na? Kahit nasasaktan, ay hindi niya maiwasang hindi itanong iyon. People change, Audrey. Nang makapasok ako sa mundo ng mayayaman, nag-ibang ugali ko. Madaming mayayaman ako na kasalamuha. Ang pera at kapangyarihang dapat meron ka dahil hindi ka titingalain kung wala nito. Isa kami sa mga makapangyarihang pamilya ngayon. Pero hindi pa rin nun binabago ang katotohanan na hindi lang dapat sa Pilipinas ako makapangyarihan. Internationally dapat. Kung nagkataluyan kami ni Nimbus, kahit hiwalay na kami, ay sinubaybayan ko ang buhay niya. At alam ko kung gaano kalaki ang kayamanan niya ngayon. Pero nang dahil sa iyo, Audrey, na walang pagkakataong iyon, dahil sa pagmamanipula mo, dahil sa makasarili mong pagmamahal, I hate you so much. Akmang sasampalin siya ni Kra nang may isang kamay na sumalo rito. Natigilan si Audrey. Hindi iyon kanya. Nang lingunin niya ang may-ari niyon, ay nagulat pa siya nang makita si Nimbus. Kung paano ito nakapasok sa loob ng bahay ni Kra ay hindi niya alam. Pero alam niya na susunduin siya nito kapag natapos siya sa trabaho. Usapan nila iyon kanina. Nimbus,
Si Kra pa ang una nakapagsalita sa kanila. Ibinaba nito ang kamay. Hindi ko inaasahan na pupunta ka dito sa bahay. Hindi ko din inaasahan na gagawin mo yan sa asawa ko. After all those times, umiling-iling si Nimbus, saka tinignan si Audrey. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa'yo, hindi kita papayagan. Tumango si Audrey. Hindi rin naman niya inaasahan na magiging ganoon iyon. May masama siyang instincts, pero dahil ang akala niya ay makakalaban kay Kra kung sakaling sumugod man ito, hindi niya iyon pinansin. Kaya lang ay marunong lumaban si Kra. She spilled the cards of her weakness. I'm sorry, Nimbus. Hindi ko sinasadya na sabihin ang ganoong salita sa kanya. Ay, wala ka nang dapat ipaliwanag, Kra. Narinig ko ang lahat. Madilim na madilim ang mukha ni Nimbus. Huwag ka na rin mag-alala dahil hindi ko hahayaan ang asawa ko na maging interior designer ng bahay mo. At ang kontrata niya, babayaran ko. Ihahanap pa kita ng kapalit. Wag na wag lang niya makita muli ang ganid na pagmumukha mo. Matigas na sabi nito at inalalayan siya makalabas ng bahay ni Kra. Pinulupot ni Nimbus ang mga kamay sa baywang ni Audrey na para bang pinoprotektahan siya. Pakiramdam niya ay nagkaroon ulit ng lakas dahil lang sa paghawak ng asawa. Gumaan din ang pakiramdam niya dahilan para makipag-imagine siya sa loob ng bisig nito. Sa kabila ng lahat, hindi naman pala madaling maapektuhan si Nimbus na nakaraan nito. Kung narinig man ng asawang lahat mula sa pagkwentong muli ni Kra na nangyari sa buhay niya pagkatapos na nagawang kasalanan, hindi na nasasaktan si Nimbus. Nakamove on na to, or so she thought. Anong gusto mong breakfast, baby ko? Sa loob na mahigit 1 linggo, ay pinipilit ni Audrey na pagsiglahin ang tinig tuwing tinatanong iyon sa anak. Pero ngayon ay dobleng effort niya dahil pagkatapos ng 1 linggo pagmamalagi ni Nimbus sa New York dahil sa importanteng business matters daw, kagabi nakabalik na ito. Kinabukasan pagkatapos ng pag-aaway sa kanya ni Kra ay lumipad si Nimbus. Ang akala niya, hindi ito apektado sa nangyari, pero hindi rin pala. For all she knew, idinahilan lang nito ang negosyo para makalayo sa kanya. Malamang, inasasaktan pa rin ng asawa dahil sa 1 linggo na pagkawala ay halos hindi siya nito kinakausap. Ang madalas na kinakausap lang ay si Nimrod kapag tumatawag ito. Kinukumusta naman siya ni Nimbus pero pakiramdam niya ay nagiging distant ito. Hindi kagaya ng dati. O nanibago lang ba siya dahil hindi nagkakalapit ang mga katawan nila ni Nimbus kapag kausap ito kung saan madalas ay pinaparamdam nito sa kanya na mahalaga siya rito. Pero kahit gabi pagdating ay hindi man na siya sinalubo ng asawa ng mainit na halik na palaging ginagawa nito. Hindi rin sila nagtali kagabi kagaya ng madalas na ginagawa kapag sila lang dalawa. It seemed like there was a problem. Hot dogs and eggs po sa akin, mommy, sagot ni Nimrod. Tumingin siya kay Nimbus na kasunod ng anak sa kusina. Tinanong niya ang asawa, umaasang kagaya ng dati ang isasagot sa kanya. Nasa halip na sumagot, ay lalapit ito at hahalikan siya. Always requesting for his favorite food, mapaumaga man o gabi. Pero kakaiba ngayon ang naging sagot ni Nimbus. Kagaya ng kay Nimrod ang akin, lalong nanlumo si Audrey sa narinig. So there it was, nag-iba na talaga si Nimbus sa kanya. Gusto niyang maiyak sa sakit na nararamdaman pero pinigilan. Hindi siya iiyak, hindi sa ngayon, hindi sa harap ng anak niya. Sa halip na pansinin iyon, ay nagdesisyon si Audrey na ituon na lang ang pansin sa pagluluto. Pinainit niya ang nilagyang mantika sa kawali. Habang hinihintay iyong uminit, ay lumapit sa kanya si Nimrod. Mommy, nadala niyo po ba sa paglipat natin yung tumbler ko na Spider-Man? Gusto po ko sana gamitin sa school. Tumango siya at itinuro ang cabinet sa itaas ng kitchen counter. Akmang kukunin na niya iyon nang ang anak ang magpresente na kukuha. Hinayaan niya si Nimrod. Kumuha ito ng upuan para tuntungan sa pag-akyat. Habang kinukuha nito ang tumbler, ay kinuha niya ang itlog. Pinukpok niya iyon sa counter pero bago pa mailagay ang laman ng itlog sa kawali ay sumigaw si Nimrod. Nahulog niya ang binasag na itlog sa sahig sa gulat at tinangkang daluhan ng anak. Nimrod! Akmang hahawakan niya ang anak mula sa pagkakawala ng balanse na madulas siya sa nabasag na itlog na nagkalat sa sahig. Ang huling nasa isip ni Audrey bago tuluyang bumagsak ay ang kanyang anak. Tinawag niya si Nimbus upang makatulong. Nimbus! Help! Nagawa pa niyang sabihin bago nagdilim ang buong paligid.
Ano nangyari mga kafelisidad? Bumalik sa dating pakikitungo ni Nimbus kay Audrey. Nakakalungkot naman. Sana maging ayos ang lahat sa kanila para tuloy-tuloy na ang pagkabuo ng pamilya. Kaya naman, abangan!